Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babae sa larawan ay isang sikat na singer mula sa Valsad, India. Pero ang kasikatan ng babae ay agad na naputol. Isang araw kasi bigla na lamang hindi siya nakauwi sa kanilang bahay at nakita na lamang ang kanyang kotse na abandonado malapit sa isang ilog. At katanungan nga ng lahat, ano ang nangyari sa kanya? Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Valsad sa India. Sa Valsad, may naninirahang mag-asawa na parehong talentado. Ang mister ay si Harish Bulsara o tawagin na lang nating Hari. At ang kanyang misis naman na nasa larawan ay si Vaishali Bulsara o tawagin na lang nating Vivian. Si Hari ay isang magaling na gitarista, habang si Vivian naman ay isang sikat na singer. Ang mag-asawa ay may isang anak na babae. Kapag walang show si Vivian, nagtuturo siya ng singing lessons. Talagang nakatira ang mga magulang ni Vivian sa bansang Canada. Kaya naman paminsan-minsan nagbabakasyon ang buong pamilya Bulsara sa Canada. Sa mga larawan, makikita nga na masaya ang buong pamilya ni na Vivian at Hari. August 27, 2022, nagpaalam si Vivian kay Hari at sinabing may importante siyang gagawin. Pagkatapos, makikipagkita umano si Vivian sa isang tao na malapit sa templo sa kanilang lugar. Pumayag naman si Hari at hindi na nagtanong pa kung sino ang kikitain ng kanyang asawa. Alam kasi ni Hari na kapag umalis ang kanyang asawa, bumabalik din agad ito makalipas lamang ang ilang oras. Bandang 6:45 ng gabi, umalis si Vivian sa kanyang bahay, sakay ng kanyang Suzuki Baleno na kotse. At makalipas nga ang 3 oras, nagtaka si Hari dahil hindi pa umuwi ang kanyang asawa. Tinawagan na ni Hari si Vivian pero nakapatay na ang cellphone ng babae. Sunod naman tinawagan ni Hari ang ilan nilang kamag-anak para tanungin kung nagpunta ba sa kanila si Vivian. Ngunit ni isa sa mga kamag-anak ni Hari at Vivian ay hindi alam kung nasaan na si Vivian. Maya-maya pa, naalala ni Hari ang sinabi ng kanyang asawa na magpupunta siya sa isang templo. Agad namang nagmaneho si Hari papunta sa nasabing templo. At hinanap ni Hari si Vivian sa buong lugar. Ngunit bigo siyang makita ang kanyang asawa. Pero dahil na-lowbat ang kanyang cellphone, napilitan siyang umuwi ng kanilang bahay at doon inantay si Vivian. Magdamag niya nga itong hinintay pero hindi ito umuwi sa kanilang tahanan. August 28, 2022 ng umaga, labis na ngang nag-aalala si Hari kung nasaan na ang kanyang asawa. Kaya naman nagpunta na siya sa police station para i-report ang pagkawala ni Vivian. Sa police station, binanggit nga ni Hari sa mga pulis na makikipagkita umano ang kanyang asawa sa isang tao. Ngunit hindi naman sinabi ni Vivian kung sino ang tao na iyon. At dahil nga hindi makontak si Vivian, hindi din alam ng mga pulis kung sino ang huling kasama ng babae at nahirapan nga silang simulan kung paano siya hanapin. Tulad ni Hari, nagpunta na lamang ang mga pulis sa templo kung saan nga sinabi ni Vivian na siya ay may kikitain. Hinanap nila doon si Vivian pero hindi nila ito nakita. Maging ang mga pulis ay hindi na nahanap pa si Vivian. At isang oras nga bago maggabi, nakatanggap ng tawag ang mga pulis. Ayon sa tumawag, may nakita siyang kotse at may babaeng wala ng malay sa loob nito. Dali-dali namang pumunta ang mga pulis sa lugar malapit nga sa ilog. Sa nasabing lugar, nakausap nga nila ang lalaking tumawag. Ayon sa lalaki, gabi-gabi siyang naglalakad sa lugar na iyon at una nga niyang pagkakataon na makita ang isang kotse at may tao pa sa loob. Kinatok naman ng mga pulis ang pinto ng kotse. Pero hindi ito binuksan ng babae. Agad na tumawag ng mga mekaniko ang mga pulis para buksan ang sasakyan. Nang buksan na nga nila ang pinto, sinuri ng mga pulis ang babae sa loob. Ngunit ang inaakala nilang wala lang malay na babae ay wala na palang buhay. Agad namang inimbestigahan ng mga pulis ang nangyari sa babae. Trinace nga nila kung sino ang may-ari ng kotse niyang sinasakyan. Naalala naman ng isang pulis ang tungkol sa report ni Hari tungkol sa nawawala niyang asawa dala ang kotse nito. Kaya naman tinawagan si Hari ng mga pulis para puntahan ang lugar malapit sa ilog. Kinabahan si Hari nang narinig niya nga ang tawag ng mga pulis. Nagpunta si Hari sa lugar kasama ang kanyang ibang kamag-anak para nga tingnan ang labi ng babae. Nanlumo at napaatras na lang si Hari nang nakita niya kung sino ang babaeng iyon. Ang babae kasing nakitang wala ng buhay na nasa loob ng kotse
ay ang pinakamamahal niyang asawang si Vivian. Napakasakit na nangyari kay Harry nang nalaman niyang patay na ang kanyang asawa. Agad namang dinala ang labi ni Vivian sa ospital para sumailalim sa autopsy. Sa investigasyon, napag-alaman na wala na ang susi ng kotse ni Vivian, ang kanyang wallet at cellphone. Kaya naman naisip ng mga pulis na maaring pagnanakaw ang naging motibo sa krimen. Marahil ay nanlaban si Vivian kaya siya pinatay ng mga magnanakaw. Subalit, laking pagtataka nila kung magnanakaw talaga ang motibo ng krimen, bakit hindi kinuha ng mga sospek ang kotse ni Vivian. Kaya naman mas lalo nilang nilaliman ang investigasyon. August 29, 2022, lumabas nga ang resulta ng autopsy ni Vivian. Ayon sa autopsy report, nakaamoy si Vivian ng isang chemical kaya siya nawala ng malay. At pagkatapos ay sinakal siya ng mga sospek kaya tuluyan siyang namatay. Napag-alaman naman ng mga pulis na pangalawang asawa pala ni Harry si Vivian at may isa pa siyang anak. Ibig sabihin magkasama sa iisang bahay sina Harry, Vivian, kanilang anak at ang anak ni Harry. At nabali nga ang atensyon ng mga pulis kay Harry. Dahil nga, karamihan sa mga kaso na namamatay ang isang misis o mister, pangunahing suspect o person of interest ay ang kani-kanilang mga asawa. Para sa mga pulis, nagtataka sila kung bakit hindi nanghingi ng update si Harry tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Katwira naman ni Harry, mas pinili kasi niyang hanapin ang asawa kaysa sa manghingi ng update sa mga pulis. Hindi naman kumbinsido ang mga pulis sa sinabi ng lalaki. Kaya nagpunta ang mga investigador at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay ni Harry at Vivian. At ayon sa mga kapitbahay ng dalawa, 8 taong nang nagsasama ang mag-asawa at hindi pa sila nagkakaroon ng matinding pag-aaway. At dahil doon, nawala ang pagdududa ng mga pulis kay Harry. Sunod naman sinuri ng mga pulis ang huling tumawag sa cellphone ni Vivian. Trinace nila kung sino ang huling kausap nito bago siya nawala at namatay. Hanggang sa nalaman nga nila na bago mamatay ang cellphone ni Vivian, ilang beses siyang tinawagan ng isang numero. Ang numero na ito ay pagmamayari ng babaeng si Babita Kausuk o tawagin na lang nating Beth. Tinanong ng mga pulis si Harry kung sino si Beth. Ayon naman kay Harry, alam niya si Beth ay kaibigan umano ng kanyang asawa. Nakakuha naman ng impormasyon ang mga pulis sa address at larawan ni Beth. Sa isang CCTV nga na hindi na isinapubliko, may nakita silang isang babae na 1 kilometro lamang ang layo kung saan natagpuan ang labi ni Vivian. At ito nga ay walang iba kundi si Beth. Kaya ang tanong ng mga pulis, bakit tinawagan ni Beth si Vivian bago siya namatay at bakit ito nasa lugar kung saan malapit na tagpuan si Vivian? Agad na nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Beth para malaman ang mga sagot sa kanilang mga katanungan. At nagulat nga sila nang nakita nila ng personal si Beth. Si Beth kasi ay 8 buwang buntis. Sa isip ng mga pulis, hindi nila pwedeng questionin si Beth dahil baka ma-stress ito at maapektuhan ang kanyang pagbubuntis. Kaya naman tumawag sila ng babaeng pulis at isang doktor para siya ay tanungin. Tinanong nila si Beth kung kilala ba niya si Vivian. At ayon nga kay Beth, kaibigan niya ito at nagkakilala sila 1 taon na ang nakakalipas. Pareho daw sila ng interes ni Vivian kaya sila naging malapit na magkaibigan. At maya-maya pa sinabi na nga ng mga pulis kay Beth ang masamang balita na patay na ito. Naging emosyonal si Beth tungkol sa kanyang narinig. Sunod naman sinabi ng mga pulis kay Beth na nalaman nilang siya nga ang huling tumawag kay Vivian. Sumagot naman si Beth at sinabing wala namang masama kung siya ang huling kausap ni Vivian. Tinanong nga din si Beth ng mga pulis kung nasan siya ng gabi na mangyari ang krimen. Ayon kay Beth, nasa bahay lang siya buong araw. Ipinakita ng mga pulis kay Beth ang CCTV na nakunan siyang malapit siya kung nasaan natagpuan ang labi ni Vivian. Ayon kay Beth, nandun siya sa lugar dahil siya ay may inaasikaso doon. Kausap daw niya noon si Vivian at sinabi nitong nandun siya sa lugar. Kaya naman nakipagkita daw si Beth kay Vivian at umuwi din pagkatapos. Hindi naman kumbinsido ang mga pulis sa mga sinabi ni Beth. Subalit dahil buntis ang babae, hindi nila ito pwedeng pitpitin ng impormasyon. Kaya naman nag-isip ang mga pulis ng paraan para malaman kung nagsasabi ba ng totoo si Beth. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik ang mga babaeng pulis at doktor sa bahay ni Beth para muli siyang questionin.
Tinanong ng mga pulis si Beth kung nagkita ba sila ni Vivian ay may nakita ba siyang ibang kasama ang biktima. Sumagot naman si Beth sa mga pulis at sinabi niyang may dalawang lalaki sa likod ng passenger seat sa kotse ni Vivian. Ipinakita naman ng mga pulis kay Beth ang isang larawan ng lalaki. Tinanong siya kung ang lalaki ba niyang nakita na kasama ni Vivian ay ang nasa larawan. Buong kumpiyansa namang sumagot si Beth ng, "Oo, sigurado ako, yung isang lalaki na nasa loob ng kotse, ang lalaking iyan." Bigla na lamang tumayo ang mga pulis at sinabi nila, "Sa wakas, nahanap na natin ang taong ilang araw nating hinahanap." Sunod ay pinusasa ng mga babaeng pulis si Beth. Ang totoo kasi, ang ipinakitang larawan ng mga pulis kay Beth ay isang taong matagal nang nakakulong. Kaya imposibleng makita ni Beth ang lalaking iyon. At ang ibig sabihin lamang nito ay nagsisinungaling si Beth sa mga pulis. Dinala sa police station si Beth para siya ay questionin at paaminin. At dahil sa kanyang sitwasyon, walang nagawa si Beth kundi umamin. Ayon kay Beth, siya ang responsable sa pagkamatay ni Vivian. Ikinuwento din ni Beth ang mga pangyayari ayon sa kanyang sariling bersyon. Ayon kay Beth, naging malapit na magkaibigan sila ni Vivian nang nagsimula siyang mangutang sa babae. Palaging pinagbibigyan ni Vivian si Beth at hindi naman kinailangang i-pressure ni Vivian si Beth na magbayad ng kanyang mga inutang. Hindi naman masabi ni Beth kay Vivian kung saan niya ginagastos ang malalaking pera. Nung una, nakakabayad naman si Beth kay Vivian. Pero nang umabot na ang utang niya ng 1.6 million pesos kay Vivian, ayaw na niya itong bayaran. At para nga mangyari iyon, bumuo si Beth ng isang plano laban kay Vivian. Ang nasa isip ni Beth, kung sakaling mamatay si Vivian, hindi na niya kailangan pang magbayad ng utang dito. Nang panahon na iyon, 7 buwan na siyang buntis at aktibo siya noon sa Facebook. Marami siyang Facebook friend at ang isa nga doon ay ang lalaking si Dan. Nagka-chat sina Beth at Dan at nalaman niya nga na si Dan pala ay isang hitman. Sa pag-uusap ni Beth at Dan, nagkasundo sila na ipapapatay nga ni Beth si Vivian at kasabay nito ay babayaran niya si Dan ng 500,000 pesos. Sinabi naman ni Dan kay Beth na hindi niya kaya mag-isa ang trabaho kaya naghanap pa siya ng isang kasama at ang lalaki na kasama niya sa krimen ay si Leo. August 27, 2022, tinawagan ni Beth si Dan at sinabing dala niya na nga ang pera para gawin na nila ang kanyang pinapagawa. Kasabay nito, tinawagan din ni Beth si Vivian para sabihin na magbabayad siya ng utang at magkikita nga sila sa isang abandonadong factory. Pumayag naman si Vivian na makipagkita kay Beth at umalis nga siya ng kanilang bahay ng 6:30 ng gabi. Habang nakapark ang kotse ni Vivian at siya ay nasa loob nito, iniwan naman ni Beth ang kanyang motor sa hindi kalayuan. Dito na nagsama-sama nga sina Beth, Leo at Dan para kitain si Vivian. Naglakad silang tatlo para puntahan ang kotse ng babae. At nang sila nga ay nasa labas na ng kotse ni Vivian, ibinigay na ni Beth sa kanyang matalik na kaibigan ang bayad niyang 500,000 pesos. At habang binibilang ni Vivian ang pera, tinanong niya si Beth kung sino ang dalawang lalaki na kanyang kasama. Sumagot naman si Beth at sinabing pinsan niya ang dalawang mga lalaki. Nagpasama nga daw si Beth dahil nga may hawak siyang malaking pera. Maya-maya pa, sinabihan na ni Beth sina Leo at Dan na pumasok na sa loob ng kotse ni Vivian. Ang hawak nga ni Leo na panyo na may chemical ay agad niyang itinakip ng patalikod sa ilong ni Vivian. Hindi naman na nagawa pang manlaban ng babae dahil hawak-hawak siya ni Dan. Makalipas nga ang ilang minuto, nawala na ng malay si Vivian. Dito na sinakal ni Dan si Vivian at tuluyan na ngang binawian ng buhay. Agad namang binawi ni Beth ang binigay niyang 500,000 kay Vivian at ibinigay ito kay Leo. At pagkatapos dali-daling umalis sakay ng kanyang motor si Beth. Pagkatapos minaneho ng dalawang lalaking sospek ang kotse ni Vivian papunta nga sa templo. At dito na nga nila iniwan ang labi ni Vivian at kinuha ang kanyang wallet, susi at cellphone. Dali-dali naman silang tumakas matapos nga nilang iwan ang kotse at ang labi ni Vivian. At dahil sa pag-amin ni Beth, siya ay kinasuhan ng premeditated murder at evidence tampering at ikinulong. Nagulat ang maraming tao na ang 8 buwang buntis na si Beth ay kayang gawin ang karumal-dumal na krimen.
Hindi naman makapaniwala si Harry na nagpautang ang kanyang asawa ng 1.6 million pesos. Masakit para kay Harry na ang naging mitsa pala ng buhay ng kanyang asawa ay pera. September 9, 2022, sabay na naaresto ng mga pulis sina Leo at Dan. Sa interogasyon kay Leo, sinabi niyang niloko siya ni Beth. Ayon kasi kay Leo, kaya siya pumayag na patayin si Vivian dahil sinabi sa kanya ni Beth na si Vivian ang dahilan kaya miserable ang kanyang buhay. Naawa daw si Leo dahil buntis si Beth kaya siya pumayag na gawin ang krimen. Pero sa huli, kinasuhan pa rin sina Leo at Dan ng murder at tampering with evidence. At tulad nga ni Beth, sila ay ikinulong din. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso at kasalukuyan pang sumasa ilalim sa trial ang mga sospek. Kapag sila ay napatunayang guilty, maaari silang kasuhan ng habang buhay na pagkakulong o di kaya naman ay hatol na bitay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!